Ang kwentong lagim natin ngayon ay may pamagat na. Hotel. Hello po sa lahat mga kalagim. Silent reader po ako dito sa page na ito. Gustong-gusto ko pong magbasa ng mga kwento since mahilig ako sa mga horror movies and stories. This time, gusto kong mag-share naman ng sarili kong horror story. Medyo mahaba yung story ko pero sana pakinggan nyo pa rin po. Pero bago po ang lahat ay mag-follow at mag-subscribe muna tayo sa Facebook at YouTube ng Lagim Diaries para updated tayo lahat sa kwento. In 2018, I and two of my colleagues attended a 10-day live-in training seminar at one of the oldest hotels in Quezon City. Initially, we were very excited, but our experience at that hotel turned out to be quite different from what we had imagined. On our first day at the hotel, we were grouped together with participants from other cities. We requested if the three of us could still stay in a room together, and luckily, they agreed. They gave us the key to the room, and we were excited to see the room, take pictures, change clothes, and all. Malaki yung room na naibigay sa amin, may 3 kama sa room at sakto sa aming 3. Nagpilian kami ng kama na gagamitin at napili ko yung nasa gitna. Fast forward, kinagabihan, after ng day 1 seminar, ready na kaming magpahinga sa kanya-kanyang kwarto. Umakyat na kami sa assigned room. Hindi ko masabi sa mga kasamahan ko pero may hindi maipaliwanag na pakiramdam akong naramdaman pagpasok namin sa loob ng room. Naunang maligo si Ate Girl 1, itago natin siya sa name na Rina. Nung matapos siya, nagkwento siya sa amin ni Ate Girl 2, itago naman natin siya sa name na Chrissy, na may bata siyang nakita sa loob ng CR. Ginagalaw daw ang mga gamit niya na parang may hinahanap. Para sa kaalaman ng lahat, si Rina yung tipong di mo gugustuhin kasama minsan dahil may special ability siya na makakita ng mga di nakikita ng ibang normal na tao. Sinabihan niya kami na huwag matakot dahil mabait naman daw yung bata. Si Chrissy yung sumunod na naligo sa aming 3. Gaya ni Rina, may naranasan din siya sa loob ng CR. Habang naliligo siya, narinig namin yung sigaw niya na, "Sino ang nagpatay daw ng ilaw sa CR?" Nagulat kami ni Rina dahil wala naman lumalapit sa aming dalawa sa CR at mas lalong hindi namin gagawin na patayan siya ng ilaw. Sobrang pagtataka niya nung kapain niya yung switch kasi yung switch ay naka-off talaga na parang sinadyang isara. Walang umiimik sa aming 3 dahil sa mga nangyari. Medyo takot na akong mag-CR pero kailangan kong tapangan dahil gusto kong maligo. Wala naman akong unusual na na-experience sa CR. Medyo nakaramdam ako ng ginhawa, not until nung natulog na kami. Around 4 a.m., nagising ako na parang umiikot yung kama ko at di ako makahinga. Alam kong gising na ako noon at pinipilit kong igalaw yung katawan ko. Pero hindi ko talaga maigalaw hanggang nakarinig ako ng bulong sa kaliwang tenga ko na di ko maintindihan. Pinilit kong ipadyak yung kanang paa ko at thank God, umokay ako. Gigisingin ko sana sila Chrissy at Rina pero ang sarap ng tulog nila. Kaya ang ginawa ko, chinat ko na lang silang dalawa at kinukwento ko yung experience ko. Dahil sa mga naranasan namin sa kwartong yon, hindi na kami nagstay overnight dun sa loob ng 9 days pa. Pinipilit talaga namin na umuwi ng gabi kahit pa may kalayuan sa amin yung hotel na yon.
PS. Kinaumagahan, habang kumakain ng breakfast, naririnig namin yung ibang co-participants about sa experience din nila. Ha ha ha. May mga na-experience din sila kagaya namin. Nagtatawanan na lang kaming tatlo. Hanggang dito na lang ang aking kwento mga kalagim. Maraming salamat at mag-ingat ang lahat.